So ngayon mga sangkay, naninilikado po ang buhay ng mga Iranian. So, eto nga pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay, itong delikadong sitwasyon ng marami sa mga Iranian sapagkat nagbabala na po ang bagong upong supreme leader nila na anak din po mga sangkay ng naunang supreme leader na pinatumba nga po no, ng Amerika at Israel. At ngayon mga sangkay, ginigipit na po sila at delikado po ang sitwasyon ng kanilang buhay dahil alam nyo, para po sa inyong kaalaman, nung hindi pa po umaatake ang Amerika, umabot na po mga sangkay nung January pa lang, hindi pa po kasali yung February. Umabot na po sa 36,000 na mga Iranian ang pinatumba ng Iranian regime. So ganun po kadelikado ngayon ang sitwasyon ng mga taga-Iran mga sangkay sa kanilang mismong bansa, mismong gobyerno kasi nila mga sangkay yung nagpe-persecute sa kanila. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page para mas lalo po tayong mag-upload ng mas marami pa mga information regarding po dito sa mga nangyayari sa ating mundo. Alam nyo mga sangkay, we are living in the last days. Hindi po nagkakamali mga sangkay ang mga hula, mga propesiya na nakasulat sa banal na aklat that we are living in the last days. Itong mga digmaan mga sangkay, actually common na propesiya yan sa Biblia. Dahil noon pa nga po nangyayari yan mga sangkay, wala pa po ang digmaan ngayon, naganap na po yung mga digmaan sa mga naunang panahon like World War I, World War II, World War III is coming din. No? Ang World War III ay paparating din mga sangkay. And we don't know kung itong ikatlong digmaang pandaigdigan, ito na po ay magiging Battle of Armageddon or ewan ko mga sangkay. Kasi kung papansinin po natin ngayon yung gulo ng ating mundo, marami po ang umaharap na mga bansa ngayon sa mga sigalot. At konting trigger lang po nito, pag nagkaroon po ng kampihan, mga alliance, itong mga bansa na nagigipit ngayon sa digmaan, pwede po itong sumabog bilang isang World War III. At ang pinaka nakakatakot sa ikatlong digmaang pandaigdigan dahil nga po mayroon po mga hawak na mga malalaking arsenal na mayroon po silang mga nuclear weapons. At sobrang delikado po niyan. Ngayon mga sangkay, regarding po dito sa nangyayari sa digmaan dyan sa Middle East, ang mga Iranian ngayon ay nasa delikadong sitwasyon. Alam niyo kung bakit mga sangkay? Ito po yung report kasi. Ayon po dito, Iranian police nagbabala sa mga mamamayan nitong sasali sa kilos protesta versus Iranian government. Nagbabala na po sila. Bakit sila nagbabala? Dahil alam po nila, mga sangkay, na marami nga po sa mga Iranian ayaw na po sa kanilang gobyerno. Yun ang dahilan kung bakit nagbababala sila ngayon. Malinaw na po ngayon mga sangkay, no, na itong mga Iranian ay against sa kanilang government. Pero bago itong digmaan, tingnan po ninyo mga sangkay, ganyan po karami ang pinatumba ng Iran government sa kapwa rin po nila mga kababayan. Ito po, tinambak po na parang basura. Ayan po mga sangkay. Tinambak po nila na parang basura. Ganyan po kasakit tingnan, nakakakilabot mga sangkay itong nangyayari doon sa Iran. And mostly sa mga taong ito, mga Kristiyano na mga Persian or mga Iranian. Ayan no? More than 36,000 daw po ang pinatumba nitong mga security forces. Ito ilang araw lang yan. 2 days lang po yan. Isipin nyo kung gaano kalalaan yan. Sa isang linggo lang, 8 hanggang 9 na crackdown sa mga protesta. Tinumba nila mga sangkay. Ganun po kalupit ang Iranian regime. Kaya nga po hindi na po nakapagtataka kung bakit kasali po ang Iran o Persia sa propesiya ng Biblia na susugod sa Israel. Kasi mababasa po natin sa book of Ezekiel chapter 38 and 39 na itong Persia ay isa sa mga mangunguna
sa digmaan, mga sangkay, kasamang Ethiopia, Libya, at may mga bansa pa po, mga sangkay, na na-identify na kasama po nila as Russia sa digmaan. Papalibutan po nila yung buong Israel na yan, mga sangkay. So eto, tingnan po natin yung balita na talagang namang nagpakilabot na naman ito sa lahat ng mga Iranian. Nagbabala ang pamahalaan ng Iran na ituturing na kaaway ng Estado ang sinumang sasali sa mga protesta na udyok ng kanilang mga kaaway. Ayon sa mga ulat, pinahigpit na ang mga seguridad sa mga lungsod at naglagay ng mga checkpoints sa mga kalsada. Ito kasi, ito mga sangkay, sa kanila po mismong bansa yan, nagkakaroon na po ngayon ng mga kilos protesta. No, yung mga tao doon. Kasi nga po, hindi nga po nila gusto yung kanilang gobyerno, matagal na pong kinakawawa sila, mga sangkay. Patuloy ding binabantayan ng mga puwersa ng pamahalaan ang posibleng pagtitipon ng mga napoprotesta. رسما اعلام کردم همین Yan جامعه if anyone comes here in line with the enemy's wishes, ito kumbaga aayon sa Amerika at sa Israel, اعلام میکنم اگر کسی به خواست دشمن بیاد we will no longer consider them a protester. At hindi na po yan bago kasi ginawa na po nila yan, wala pa po yung digmaan sa pagitan ng Amerika at Israel laban po sa Iran. So ako, mga sangkay, if you are going to ask me kung anong gusto kong mangyari, matalo ba ang Iran? Yes. Kasi nga po kawawa yung mga Iranian. Pero inyo pumupunta po silang ibang mga bansa like Philippines, mga sangkay. Kung napanood nyo yung kay Jessica Soho, yung in-interview yung mga Iranians, kawawa po sila. Nagpupuntahan na po sila sa ibang mga bansa para lang makasurvive, mga sangkay, dahil nga po sa kalupitan na nangyayari sa kanilang bansa. اون رو ما معترض غیره نمیبینیم اون رو ما دشمن میبینیم و آنی میکنیم که با دشمن And all our forces have their fingers. Ayan o, fingers. Alam nyo na yan, mga sangkay. Kaya ako, tayo ay isang ayon, mga sangkay, sa ginagawa ngayon ng US, na talagang namang pulbusin na ang dapat pulbusin. Kasi kawawa yung mga Iranian, برخورد میکنیم که با دشمن میکنیم همه بچه های ما دست به ماش Una Ayan po, mga sangkay. nang nanawagan si US President Donald Trump sa mga mamamayan ng Iran na manindigan laban sa pamahalaan. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Hinikayat din ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga Iranian na samantalahin ang sitwasyon. و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید. این فرصتی است که فقط یه بار در هر نسل پیش میاد. دست روی دست نگذارید. چون به زودی لحظه شما فرا خواهد رسید. لحظه‌ای که باید به خیابون‌ها بیایید با حضور میلیونیتون به خیابون‌ها بیایید تا کار رو تمام کنید. So ngayon, kinukumbinsi po ng Israel at US na lahat po ng mga Iranian ay huwag na matakot. Kunin na nila yung opportunity, mga sangkay, na ngayon mahina po ang Iran. Dahil nga po pinapatumba ng mga puwersang militar ng Amerika at Israel ang mga base militar nila sa loob ng kanilang bansa. So, lumabas na po sila, sabi po ni Netanyahu. Ipakita na nila at palayasin na nila ang kanilang mga namumuno dyan. تا رژیم وحشتی را که زندگیتون رو تلخ کرده سرنگون کنید. Kasabay nito, nanawagan ng exiled Iranian figure na si Reza Pahlavi, anak ng huling Shah ng Iran, na magkaisa ang mga mamamayan. Ayan, mga sangkay, ang pagkakalam ko, isa po ito sa mga royal family ng Iran. No? Yung huling royal family nila, yan po yung anak, mga sangkay, na ngayon ay nananawagan na magkaisa na po yung mga Iranian. Kasi before, maayos ang kanilang pamumuhay, mga sangkay. Tapos nung pumasok yung Islamic Republic, mas lalo pong gumuho ang sitwasyon. Laban sa kasalukuyang pamahalaan. از شما میخواهم که در اسرع وقت Yan, I urge you to secure your essential provision as soon as possible. لوازم لازم رو تهیه بکنید و به خاطر امنیت And for your own خودتون safety. خیابانها رو ترک بکنید
Withdraw from the در streets and منازلتون remain in your بمانید. homes. Sabi dito. همچنان دست به اعتصاب بزنید و سر کار نروید. برای نشان دادن اتحاد خودتان شعارهای شبانه را ادامه دهید. Yan po mga sangkayo. Ito po ata ay kuha nung time na first wave ng mga protesta. Yung may mga pinatumba mga sangkay na nasa 36,000. Dami, no? Sa kabila ng mga pag-atake mula sa Israel at Amerika, nagpapatuloy din ng ilang kilos protesta sa Tehran. Ilan sa mga ito ay nananawagan ng pagwawakas ng digmaan habang ang ilan ay nagpapakita ng suporta sa bagong lider ng bansa. Jenny Rico. So ayan, mga sangkay ang nangyayari. So, marami sa mga Iranian ayaw na po talaga sa kanilang gobyerno. At ngayon, kunin na po nilang ang opportunity, mga sangkay, to advance na para po makapag-take over po. Pero, ang naisip ko lang, mga sangkay, kasi ang Iran kasi, kabilang po sa propesiya pagdating po sa Gog and Magog battle. Sila po yung susugod sa, yan po yung destiny nila, mga sangkay. Susugod sila sa Israel. Saka magaganap yung Battle of Armageddon. So ngayon, di ko alam kung matatalo ito ng US or what, o magpapatuloy yung regime. Kasi nga po, yun po talaga destiny nila eh. Ayon po sa Bible, kasama po nila ang magmamarcha itong Persia or Iran papunta po sa Israel. Grabe, nakakilabot itong mga nangyayari ngayon. But alam nyo mga sangka, isa lang ang masasabi ko, malapit nang babalik si Jesus. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag nyo pong kalimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.